Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang pagsapong tatalakayin natin ngayong araw na ito ay ang The Resurrection. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po muli Lord, na away patnubayan mo at samahan mo kami, Panginoon, ang bawat salitang babanggitin namin naway titimo sa puso naming lahat, gayon din sa mga nanunood at nakikinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Lord, basbasan mo at pagpalain mo. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoon namin, Jesucristo namin tagapagligtas. Amen. Ang pagsapong tatalakayin ko po sa inyo, ang pagkabuhay na maguli. Ano po ang doktrina ng pagkabuhay na maguli? Ang doktrina po ng pagkabuhay na maguli, ang ating katawan ay babangon mula sa mga patay at sasalubungin natin ang ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Amen. Buksan po natin ang ating aklat sa banal na aklat po dito sa Thessalonica 4:16, 17 up to 18. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Alam nyo, pagdarating ang Panginoon, ito po ang doktrina ng pagkabuhay na maguli. Tayong lahat ay babangon muli mula sa mga patay at sasalubong tayo sa ating Panginoon. Ngayon, sabi rito, sasalubungin natin sa araw na yun, pagdating niya yung Rapture Day na sinasabi natin. Kaya dito, ituloy pa natin sa pangalawa. Dito sa 20, Revelation chapter 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Ang mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mapalad daw po ang makasama sa unang pagkabuhay na maguli sapagkat walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Sabi nga walang kapangyarihan. At tayo'y maghahari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maghahari tayo. 1,000 taon. Makakasama natin ang Panginoon. Kaya sabi niya rito, makakasama natin ang Panginoon. Dito mismo alam natin na sinasabi rito sa pagkabuhay na maguli. Dito tinutukoy po ni Kristo ang kanyang sarili. Tinutukoy po ni Kristo ang kanyang sarili. Alam natin, basahin po natin dito sa 11:25 ng John. Ang sabi niya rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? At 27, sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa makatwid bagay, ang naparirito sa sanglibutan. Amen. Ang naparirito sa sanglibutan, sabi ganon, sumasampalataya siya. Alam natin, tinutukoy mismo ni Kristo ang kanyang sarili. Jesus has power over life and death, as well as power to forgive sins.
lalong-lalo sa pagpapatawad, talagang kapangyarihan niya yan at karapatan ng Panginoon yan. This is because He is life. Dahil siya ang buhay, creator of life, sabi niya. Kaya sabi niya nga, ako ang daan sa 14:6 ng John, ang katotohanan at ang buhay. Whoever believes in Christ has a spiritual life. The death cannot conquer in any way. Amen. Hindi magtatagumpay ang kamatayan sa anumang paraan. Dahil si Kristo mismo, siya ang buhay. Siya ang buhay na walang hanggan. Amen. Dito marami pong hindi naniniwala. Marami pong hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Unang-una po dito sa 23, mababasa po natin sa 23:8 ng mga gawa. Sapagkat sinasabi ng mga Saduseo na walang pagkabuhay na maguli, ni anghel, ni espiritu, datapwat kapwa pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Kita niyo na? Kapwa pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Kung dito naman sa 20, mababasa po natin dito nung kausap ng Panginoon, sabi lumapit sila. At sila'y hindi nakahuli sa kanyang mga pananalita sa harap ng bayan at sila'y nanganggigilala sa kanyang sagot at hindi nangagsisiimik. Sa 20:27, ito na. Ang may lumapit sa kanyang ilan sa mga Saduseo na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli. Kita nyo na? Dinadaya nila ang tao. Yung mga Pariseo at yung mga Saduseo na kapwa pinaniniwalaan ng mga Saduseo at ng Pariseo, hindi sila naniniwala. Ituloy pa natin dito. Sabi niya rito, hindi ba hindi sila naniniwala? Ni anghel, ni pagkabuhay na maguli, wala silang paniniwala. Ni anghel, ni espiritu, datapot kapwa pinaniniwalaan ng mga Pariseo at mga Saduseo, ganyan po sila. At yung mga iba naman, sabi dito, mababasa po natin, at sabi dito sa mga iba, yun sa ikalawang Timoteo, basahin po natin sa ikalawang Timoteo 2:17-18. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, nangamali, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Nakaraan na raw at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba. Kita nyo na, naniniwala sila, sabi nila, nakaraan na raw yung pagkabuhay na maguli, tapos na. Sabi nila, maling-mali po sila. Kaya ang sabi naman dito ni Isaiah sa 26:19, dito po sa Isaiah 26:19. Ito po, mababasa po natin dito. Ang iyong mga patay ay mga bubuhay, ang aking patay ay nakatawan ay babangon. Magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong halaman, ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo, at iluluwa ng lupa ang mga patay. Kita niyo na, may pagkabuhay na maguli. Kaya sabi nga rito, di ba, malinaw na malinaw. Kaya sinabi nga ni Apostol Pablo rito sa 23, sabi niya rito sa 21:7, basahin po natin dito. Sabi niya nito, some peoples say there is no life after death. Others believe that there is, but it is not physical life, but glorified body na tayo. Yan po. Kaya sabi nga nun, Isaiah, Paul tell us the body shall rise again. Sabi nga nun. Pero bago tayo dumako dyan, dito muna tayo sa pagkabuhay na maguli. Hindi po sila naniniwala. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito sa unang Korinto po, sa 1 Corinthians 15,
1 Corinthians 15:32. Roma pala ito. 15:32. Sabi niya rito. Sa 15:32 to 34, 33, 34. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo. Yamang bukas tayo'y mga mamatay, sabi ni Apostol Pablo. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung wala raw pagkabuhay na maguli, mabuti pa uminom na tayo, kumain. Bukas tayo yung mga mamatay, magpakalasing ka na, uminom ka na ng maraming kung anong gusto mong inumin. Kasi bukas mawawala rin tayo sa mundo. Ganun ang ganun ang paliwanag ni Apostol Pablo. Kumain na lang tayo ng masasarap, sige, kain ng kain, kasi bukas mawawala na rin tayo sa mundo dahil walang pagkabuhay na maguli. Pero sinagot niya rito sa 33, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kita nyo na, ang masasamang sabi niya, sumisira ng magagandang ugali. Kaya tignan natin, ito, Paul tell us bodies shall rise again. Dito po, mababasa po natin dito. Babangon uli ang ating mga katawan. Sa 15 ng unang Korinto, 15, 15, 51, 52, 53. Sabi niya rito. At kung paano, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kita niyo na? Sabi sa 51, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. For this corruption must put on incorruptible. For this mortal must put on immortality. We shall be changed. Tayong lahat ay babaguhin, sapagkat itong katawan natin ng may kamatayan ay magiging walang kamatayan. At itong katawan natin na may kasiraan ay magbibihis tayo ng walang kasiraan. Kaya sabi rito, ituloy natin, datapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Hindi nagtagumpay ang kamatayan, hindi ba? Bakit nilamon? Dahil kay Christ, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya rito, saan naroon, kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Hindi po nagtagumpay. Saan naroon, kamatayan, ang iyong tibo? Yung tibo sa MBB po yun, kamandag. Nasaan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaya sabi na rito, mababasa natin, pumunta po tayo dito sa 15. Sa 15:26, sabi niya rito, sapagkat, 25 muna, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang may lagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sa 26, ang kahuli-hulihang kaaway nalilipulin ay ang kamatayan. Sinong lumipol niyan? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nagtagumpay po siya, nabuhay siyang maguli. Gayon din naman tayo, mabubuhay tayo sa panibagong buhay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya alam natin, tignan ninyo rito sa Hebreo. Sa Hebreo, mababasa po natin dito sa Hebreo 2:14, ganito po ang ating mababasa. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan,
sa makatwid ay ang dyablo. Yan pala naghahari sa kamatayan, kaya namamatay ang mga tao dahil naghahari ang dyablo. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, siya nagkatawang tao, tinubos niya po tayo sa krus ng Kalbaryo, sa Mount of Calvary. Nung siya ipako sa krus, dumanak nga yung dugo, lumabas yung dugo, lumabas yung tubig nung tinusok siya. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Yung tubig, alam natin, literal na tubig. At yung dugo, yan po ang baptism. Ang dugo, yan po yung paghuhugas ng mga kasalanan natin. Magkasama po yan. Hindi po magkahiwalayan. Kaya yan, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na magtatagumpay kailanman ang kamatayan. Kaya sabi nga ni Pablo, saan? O kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaya sabi nga ni Pablo, salamat sa Diyos. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya alam natin, walang iba na nagbibigay sa atin ng pag-asa kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Anong pangyayaring ang sumunod sa pagkabuhay na maguli? Alam natin, mababasa po natin, nabuksan ang libingan, maraming mga katawan ng mga banal na nangatulog at nagsibangon at nagsipasok sila sa bayang banal at napakita sa marami. Basahin po natin sa 27:52 ng Matthew. Ganito po yan. 27:52. Sabi niya rito, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog at nangabangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, at nagsipasok sila sa bayang banal at napakita sa marami. Kita nyo yan, bumangon na, nagpakita sa mga marami. Kaya dito po ating mababasa, dito po sa 15. Munta po tayo rito sa 15. Sa 5:6 tayo ng unang Korinto. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Sa 6, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog. Biro mo 500. At napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na mga karamihan ito ay nangabuhay hanggang ngayon, datapot ang mga ito ay nangatulog na. Yung mga iba ay nangatulog na. Kaya alam natin, sa pagkabuhay na maguli, sabi nga ng ating Panginoon, dito po sa Lucas 20, dito po sa Lucas 20:35 hanggang 36. Datapwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutan yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni pag-aasawahin, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak sa pagkabuhay na maguli. Kita nyo na, hindi na raw mamamatay ang tao. Dahil nandun na tayo, tama yung sinabi ni Apostol Pablo, mabibihisan na tayo ng immortality, glorified body. Lahat yan, mabibihisan na tayo ng walang kamatayan. Kaya sinabi nga ng Panginoon dito, datapwat tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ipinakikilala rin naman ni Moises sa mababang punong kahoy nang tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.
itong Diyos natin, siya ngay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nangabubuhay sa Kanya ang lahat. Amen. Nangabubuhay sa Kanya ang lahat. Kaya't alam natin pagdating po ng ating Panginoon, kailangan po nakahanda tayo. Kaya sabi niya rito sa 21:35, sapagkat gayon ng Lucas, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsipagdaing upang kamtin ninyo na ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Kita nyo na? Para makatayo raw tayo, kailangan tayo laging nananalangin sa Panginoon. Kahit na hindi naman natin magawa, kahit na makadalawang beses tayo, higit pa kung mas mabuti, gawin natin 3. Manalangin tayo sa Panginoon lagi. Pasalamat tayo sa Kanya. Lagi natin idaing upang tayo makatakas sa lahat ng mga bagay na ito para kamtin natin ang buhay na walang hanggan. Sa araw at araw-araw ay nagtuturo siya sa templo. Biro mo, araw-araw ang sipag ng Panginoon, nagtuturo siya sa templo at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag ng Olibo. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Araw-araw, alam niyo pa, nagtuturo siya sa templo. Biro mo, araw-araw napakasipag ng Panginoon. Kaya dapat tayo maniwala sa pagkabuhay na maguli. Tignan ninyo rito sa 35:10 ng Isaias. Babasahin po natin dito sa 35:10 ng Isaias. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik, magsisiparoon nag-aawitan sa Siyon, at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila ay magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam na. Kita niyo na. Alam natin, dahil dyan nga, sabi nga rito sa 21:4, dito po sa 21:4 dito, ng Revelation, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Totoo po yun. Napakahirap ang buhay ng tao. Alam natin, kailangan may magpagtitiis tayo. Kaya sabi niya, naparam na ang lahat ng mga bagay ng yan. Kaya sinasabi rin dito ni Marcos, ito po magagandang binibigay ko po sa inyo talata. Dito po sa Marcos 13:13, sabi niya rito, at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Magtitiis ka hanggang sa wakas siyang maliligtas. Kaya nagpayo po ang ating Panginoon. Totoo na tayo may kalumbayan. Talagang mahirap mabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil alam mo, ginagawa natin, naghahanap buhay tayo. Minsan nasa panganib, hindi natin alam. May mga karamdaman tayo, masakit. Gusto natin tayo gumaling, hinihingi natin ang prayer, pray tayo sa Panginoon, hinihingi natin na pagalingin tayo ng Panginoon at extension pa ang buhay natin. Kaya lahat ng yan, talagang nandyan yung mga hirap. Mapaparam na po lahat yan. Kaya ito po ang magandang huling babasahin ko po sa inyo. Sa 16:22 ng John, sabi niya rito, at kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapag-aalis na sa inyong kagalakan. Wala rin makapag-aalis at hindi nila makukuha, hindi nila maaagaw yung kasiyahan natin, hindi nila mahihiram, hindi nila mauutang kahit anong kislap ng salapi na ibibigay nila. Napakahirap po. Dahil sa mundong ito, napakarami po. Marami itong huling araw, marami pong nagpapakayaman, greedy of money. Yan po ang nasa puso at isip ng tao, lagi nasa kanilang kokote. Lagi yan ang iniisip nila, magandang buhay, masarap ang buhay.
Sino ba naman ang ayaw? Pero kung yun ang bigay sa atin ng Panginoon, tanggapin natin kung ano ibibigay niya sa atin. Basta tayo'y marunong tayong magpuri, marunong tayong manalangin, marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Yan po ay hindi matutumbasan. Kaya sabi niya nga, ulitin ko sa inyo ito, at kayo sa ngayon ay may kalumbayan. Totoo po yan. Ngunit muli ko kayong makikita. Sabi niya, magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Dahil ang lalakaran po natin, meron tayong mansion na tahanan sa langit. At sabi niya pa, at sa langit, do'y wala ng luhat kamatayan. Wala ng luhat kamatayan. Wala ng lahat. Alam natin lahat ng yan, magpapalain tayo ng Panginoon. Kaya gamitin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Talagang siya lamang po. Maging concentrate tayo, nakafocus tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon, maiksi lang po ito. Thank you very much, Lord. Kapagpala naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa kahanga-hanga mong pangako, ang buhay na walang hanggan. Kaya kami naman po, Panginoon, nagsisikap upang matamo namin ang langit, ang tunay naming bayan na inihanda mo po sa amin. Naroon po ang mansion, hallelujah! Naroon po wala na po roon ang luhat kamatayan, naroon ang purong gintong lantay na aming lalakaran. Kami nagpapasalamat, Lord, sa napakaganda mong pangako. Totoo nga, kapuri-puri ang mga sinabi mo. Kahanga-hanga, Panginoon, na walang hanggan ang iyong kadakilaan. Ang walang hanggan mong karangalan, kami taus-pusong nagpapasalamat sa iyo. Kaya minsan tayo, Panginoon, muli basbasan mo at pagpalain mo, Lord, ang lahat ng idinulog namin sa luklukan ng biyaya sa iyong banal na throne. Maraming salamat po. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon namin at Diyos namin, na aming tagapagligtas na si Jesucristo ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Thank you, Lord. Thank you.